Our topic for today is about the task of soul winning. Pagka sinabing task of soul winning, yung task, according to Webster Dictionary, ano po siya? It's all about assigned to be finished. It's all about duty, yung function, sabi niya sa Webster. Pag doon sa Thesaurus naman, sabi niya responsibility, duty. May common sila, no? It is our duty and our responsibility pagka sinabing task. Pagka naman sinabing soul winning, sa Christian term, sabi niya, the act of leading individual to salvation through faith in Christ. Ito po yung trabaho natin. Tayo po yung magli-lead, no? Doon sa tao para papunta sa ating Panginoong Yesus para magkaroon siya ng kaligtasan base sa pananampalataya lang. No? Yun po yung sinasabi sa soul winning. Ngayon, pagtanong ko po sa inyo, maliwanag po ba yung task natin? Siguro bilang nanay, ay ang task ko maghugas ng pinggan, magluto, mag-alaga ng bata, kung nagtatrabaho ako, magtrabaho, ano pa yung task natin ba? Maglinis, maglaba, dami nating task, ano po? Parang hindi po natin ginagawa yata yun. Lahat po yun, ang tawag doon, task, responsibilidad, duties and responsibilities po bilang isang ordinaryong tao. Sino po yung nanunood ng PBB noon? Ay, meron pa pala hanggang ngayon. Kaya lang iba yung ngayon collab na eh. Kasi yung unang PBB housemate, alam niyo yung kay Big Brother. Doon po na una yun eh. May mga task yung mga nasa loob ng PBB house. No, yung task na ginagawa nila, kung ano yung outcome doon, yun yung budget nila for the week. Kaya po halimbawa, ginawa natin yung task natin, naglinis tayo ng bahay, nagluto, hindi po ba masaya? Malinis po yung bahay. Pagka hindi po natin ginawa yung task ng paglilinis, pag-aalaga ng bata, ano pa, paglalaba, hindi po ba disaster ang loob ng bahay? Disaster. No? Kaya po sa PBB house, lahat sila may task. At yung task na yon, pinipilit nilang manalo sila. Bakit po? Kasi yun yung budget nila. Yun yung budget ng pagkain nila for the week. Amen po ba? Bakit ko po sinasabi ito? Kasi we have a task. As a Christian, the task of soul winning is the most important task na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga paalis na lang siya, isipin mo, manik niya kayang babon eh. Sabi pa niya doon sa mga dinidisciple niya, papanik siyang gano'n, dinideclare pa niya, yung Matthew 28:19-20, dinideclare pa niya habang papapanik siyang ganon. Tinuturo pa niya. Binibigay pa niya yung last command, the last task na gagawin nyo. Kasi yun po yung task na pang lifetime, generation to generation, na hindi po pwedeng mabago at bawiin ng Panginoon. Hanggang pagdating na po ng Panginoong Yesus yun. Kaya nga, the task of soul winning is the most important task ng isang genuine Christian. Amen po ba? Acts 20:24. Sabi niya, however, I considered my life worth nothing to me if I may finish the race and complete the task. The Lord Jesus has given me the task of testifying to the gospel of grace of God. Basahin po nating mabuti at namnamin po ninyo. In a count of 3, 1, 2, 3. Ito pong task na to, no, this is the third missionary journey po ni Paul. Tatlong missionary journey niya ang ginawa niya, and this is the last. No, dito sa Book of Acts, chapter 20. Bago po siya bumalik ng Jerusalem, dumaan po siya sa Ephesus Church. Habang kinakausap niya po yung mga elders ng Ephesus, no, sinabi niya po ito. Sabi niya, walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawang tinanggap ko mula kay Jesus. Sabi niya, wala nang kwenta yung buhay ko. Sinasabi niya to sa mga elders ng Ephesus Church. It is the same word na sinasabi sa ating lahat, including me, ng salitang ito ni Paul. Walang halaga ang buhay ko. Ang halaga yung magawa ko ang kalooban ng Panginoon na tinanggap ko, na ibinigay ng Panginoong Jesus sa akin. Parang mapapaisip ba, meron bang ganun? Yes po.
Remember, the day na tinanggap mo si Jesus Christ as Lord, Savior, and God mo, hindi lamang salvation, hindi lamang eternal life, hindi lamang the power of the Holy Spirit ang meron ka. You have the task, kaya ka pinili ng Panginoon dahil meron kang gagawin. At yung pinaka-importante, sabi diyan, yung task niya na magpipreach ng gospel. Dito sa time na to, kinakabahan si Paul sa pagbabalik niya sa Jerusalem. Kasi sabi niya, hindi ko alam kung pagbalik ko, sabi niya, makakabalik pa ako dito sa Ephesus. Kaya nga nagbilin na siya. Sinabi niya na ito na yung buhay ko, dapat ito rin yung maging buhay niyo. Kaya nga sabi niya, follow me as I follow Christ. Si Paul lang ang may karapatang magsabi nun. Kasi talagang, alam niyo, all out, sold out siya. Kaya nga sabi niya dyan, the task the Lord Jesus has given me. Sabi niya, if only I may finish the race and complete. Dapat po ganun po yung perspective natin. Ang sinasabi po rito, kasi ang pinatutungkulan po ni Paul dito, yung pagdating ng araw na nakumpleto niya sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Akala kasi nila sa generation nila darating na ang Panginoon pero hindi pala. Kaya nga dito, ang sinasabi rito na gawin natin, napaka-importante na tapusin natin. Ibig sabihin, huwag po tayong maging lukewarm. Nandito po tayo sa loob ng church, pero lukewarm po yung puso natin. Hindi po ganun. Ang gusto ng Panginoon, patuloy na papag-alabin natin yung puso natin sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga, ang tungkulin natin ay yung matapos natin yung lahat ng ating laban. Hindi po laban sa buhay, kasi po given na po yun, pero yung task na tinanggap natin. Kasi yun po yung binigay sa atin. Matic po yun. Automatic po yun. Bakit po? Kasi si Jesus Christ, nung dumating siya rito, yun po yung number 1 niyang responsibility. And knowing, sino po ba si Paul? Si Paul, dating Pariseo lang yan. Romans po yan. No? Persecutor po ni Jesus. Pero the day na na-encounter niya si Jesus, na-transform po yung buhay niya, nakita niya na ang Diyos na yung si Jesus na gusto niyang papatay, yung pala ang magpapabago ng kanyang buhay. Amen po ba? Kaya dito makikita natin, the task of winning soul must be received gladly by all genuine Christian. Kailangan tanggapin po natin yun na may kagalakan sa puso. Ito pong task na to, hindi po ito pahirap. No? Maging masaya po tayo. Bakit? Kasi po, marami pong benefits ang soul winning. Marami po siyang benefits, marami tayong makikilala, we learn from them. Kasi po, ang pagsusoul winning, ang next step po niyan, discipleship. You cannot disciple pagka wala kang soul winning unless na umaasa ka na lang na merong i-endorse sa'yo. O kapatid, endorse ko sa ito. Pero alam niyo ba, ang isa sa pinakamaganda, ikaw yung nagpanganak. Ikaw yung nag-alaga. Ikaw yung unang kumausap. Ikaw yung unang nagsabi na mahal ka ng Diyos. Amen po ba? The reason, ito po yung primary reason kung bakit po ang Panginoong Jesus pumunta po siya dito sa lupa. Kasi po kung titignan nyo, bata pa lang siya, nagpapahayag na siya at the age of 8 years old. Di ba nasa temple, nagsasalita na siya ng Word of God. Tama? Pagkaraan nun, nagkaroon ng silent period. Lumabas siya nung 30 years old after niyang mabaptize sa Jordan River sa kanyang pinsan na si John the Baptist. Matik, nagkaroon na siya ng ministry. At ano ang unang mababasa niyo sa Bible? Hindi ba? Pinag-pray niya yung kanyang i-disciple. Nag-soul winning siya. Hindi naman siya hindi siya nag-ministry kaagad. Nagdasal siya magdamag, para sa ganun, hingin yung divine intervention ng Ama sa kanya, kasi nga hinubad niya yung pagka-Diyos niya, yung divine intervention kung sino ang kanyang lalapitan. Kaya po, dumakita niya yon, pinuntahan niya yung mga mangingisda, sabi niya, follow me, and I will make you fishers of men. Yun po yung unang task na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, nung tinanggap ng Panginoon ito, may kasiyahan. Kasi, Diyos naman siya, bakit siya papayag na papahirapan ko pa ba yung sarili ko? Hindi. Tinanggap niya ng buong-buo ito, na ito yung task niya dito sa lupa, kaya siya naging tao. Amen po ba? Tignan natin ang 1 Thessalonians 2:19-20. Sabi niya, for what is our hope or joy or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when
He comes. Is it not you? Instead, you are our glory and joy. Alam niyo po, yun pong kagalakan, yung pong sinasabing glory, lahat po ng mga mawiwin po natin, iyan po yung maipipresent natin sa ating Panginoong Hesus. Pagdating po natin sa langit, alam niyo po yun, ano sasabihin ng Panginoon? Well done, good and faithful servant. Yun po kasi yun, ang bibilangin niya, hindi yung dami ng ministry mo, hindi yung dami ng tinulungan mo, kundi yung dami ng dinala mo sa paanan ng Panginoong Hesus na na-transform yung kanyang buhay. Kasi po yun po yung primary task po natin. Kaya mga kapatid, ingatan po natin ang ating mga personal testimony. Napaka-importante po nun. Kasi si Jesus Christ, yun po ang iningatan niya. And even Paul, yun po ang iningatan niya. And the rest of all the 12 disciples, iningatan po nila ang kanilang testimony. Bakit po? Kasi masaya nilang ginagawa ang pagsusoul winning that time. At yun po ay ibinahagi na hanggang ngayon ginagawa po natin. Sabi niya, the unfinished task. Bakit unfinished po? Kasi hindi pa po tapos. Kasi hindi pa po dumarating ang Panginoong Hesus. Hindi pa po nagra-rapture. Kaya that is the unfinished task na tinatapos po natin. Generation to generation. Yung mga anak natin, kung hindi pa dumating sa henerasyon natin, yung mga anak natin or sa apo natin. Kasi no one knows kung kailan po darating ang Panginoong Hesus. Huwag po kayo maniniwala doon sa sinasabing sa September. Kailan? September 25 ba yun? Yung pinoprophesy nila. Hindi po. No one knows kung kailan po darating. At pagka dumating yon, kung totoong Kristiyano ka, makikita mo sa apat na sulok ng mundo. Kailangan alam niyo po yun. We are in the last days, mga kapatid. Sabi niya sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Hindi po ba ang sarap? Ay, pagka nagsusoul winning pala ako, kung magsusoul winning ako, wise pala ako. Ibig sabihin, full of wisdom, full of knowledge. At yung knowledge na yon, hindi po siya ordinaryong knowledge. Amen po ba? Di po ba sabihin, bakit yung taong yun, pagka nagsalita siya, ang galing-galing niya. Pagka nagsalita siya, parang namamagnet ako. Sino po yun nakaranas nun? Magsabi ng amen. No, ako nung una, hindi ko po maintindihan yun eh. No? Lalo nag-share ako ng gospel, hindi ko po maintindihan nung una. Tapos, later on, as I studied the Word of God, tapos nakikita ko na gano'n, ay, oo nga, no, sabi kong ganyan. Ako pa naman yung tao, pagka nag-counseling, talagang, alam niyo, pagka nagsalita, 4 na oras, kahit na mag-upuan po tayo. Ngayon sabi niya, dahil po ito kailangan tanggapin po natin ito na may kagalakan at may kasiyahan. Ngayon, soul winning is an essential part of our life. Pagka sinabi, panahon ng pandemic, nauso po yung essential eh. Ano ba yung essential? Mahalaga, importante. The task of soul winning, basahin nga natin yung count of 3. 1, 2, 3. Okay. Ito po ginagawa natin, hindi po para makilala tayo, kung hindi to glorify God. Pangalawa, para po magawa yung responsibilidad natin bilang Kristiyano. Yung pong task na ibinigay po sa atin, trabaho po natin ito. Kasi kaya po tayo pinili. Uulit-ulitin ko po ito at hindi po ako mapapagod mag-remind. Kasi ako rin po, nire-remind ko yung sarili ko. Napapagod po tayo, yes. Lalo na tayo po may mga edad na rito, nakakapagod po. No, hindi na po, yung lakas natin ng 40, hindi na po kasing lakas ng 60. Hindi yung lakas natin ng 30, hindi na po kasing lakas ng 50 years old. Ngayon, ang tanong ko po, ano pa po yung gagawin natin? Huwag na po natin sayangin yung ating natitirang lakas. Kaya nga sabi niya, it is an essential part of a Christian life that glorifies God. Ang lagi po nating iisipin, Lord, gusto ko mag-glorify ka. Alam niyo po, kung merong isang makakapagpa-delight o pagbibigay kasiyahan sa Panginoon, ito po yun. Sabi niya, sa Psalm 37, for delight yourself into the Lord and He will give the desire of your heart. Alam niyo po, the more na nagsusoul winning tayo, yung provision hindi inaalis ng Panginoon. Tapos the more na nagsusoul winning tayo, sinasabi natin yung Word of God, dinideclare natin ito. Pag kami mga nagtatanong, the more na lalo tayong natututo at marami tayong nalalaman. Amen po ba? Kasi pagka nag-soul winning ka, hindi lang yung John 3:16. Nung panahon po namin, siguro inabutan niyo yung
4SL dito, no? Meron 4SL. Hindi ko lang dinala. Meron akong 4SL yung malaki. Meron akong 4SL, malaki po yung ginagamit ko. Tapos, nung bago-bago po ako dito, meron po kaming illustration sa John 3:16. Sino yung nakaka-relate sa akin? Pagka nag-John 3:16 ka, kailangan meron kang pentel pen, meron kang kartolina, kung hindi kartolina, Manila paper. No? Yung mga senior doon, ayan. Sila Ate Jonah. Pagka po nag-John 3:16 kami, habang sinasabi namin John 3:16, nagsusulat kami sa Manila paper. Hindi po nakasulat na ha. Susulat po namin. Ito yung God, ito yung tao, ito yung kasalanan. Alam niyo po yun, minamaster po namin. And then meron po mga Romans Road to Salvation. In the book of Romans, marami po dong word, no, verses para sa salvation. Kaya po, napaka-importanting part po ito ng buhay natin. We need to excel. Sabihin mo nga sa sarili mo, kailangan ko pala maging excellent. Sige, sabihin mo nga sa sarili mo, kailangan ko pala maging excellent. Alam niyo po kung bakit? God loves all men. Kaya po essential sa atin ito dahil ang lahat ng tao mahal ng Diyos. Ngayon, kung mahal tayo, tayo lang, hindi na po lalaganap ang salita ng Panginoon. No? Kaya nga po napaka-importante na ginagawa po natin ito. What if kung hindi po natin ginagawa, anong tawag po sa atin? Anong tawag po sa hindi sumusunod sa Panginoon? Disobedience. At ayaw ng Panginoon yung disobedience, lalo na disobedience in not doing the task of soul winning. Kasi po, ang design ng Panginoon sa atin is to become a leader, to lead. Ngayon, paano ka magli-lead, kapatid, kung hindi ka susunod? Ganun po tayong dinisign. Design na po sa atin to become a leader, to lead other people sa umpisa pa lang. In the book of Genesis, ganun na po tayong ginawa. Kaya ang soul winning, the task of soul winning is very essential po sa atin. Amen po ba? Ano sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Romans 10:14-15. But how are people to call upon him whom they have not believed, in whom they have no faith, on whom they have no reliance? And how are they to believe in him, adhere to him, trust in him, and rely upon him, of whom they have never heard, and how they are here without a? And how can men be expected to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring gold. How beautiful are the feet of those who bring glad tidings. How welcome is the coming of those who preach the good news of His good things. Alam niyo po, kung hindi natin isasabihin na salita ng Diyos, kung hindi natin ipipreach, wala silang maririnig. Kung hindi tayo magpapasent, sinabi ng leader mo, o magsusoul winning tayo, no? Ay ating kupunggawan. O yung pastor din, yung pastor natin, wala nang gawa. No? Sinesend ko kayo, mag-soul winning, ganyan. Kaya ba't ikatamo, katsutamo mo bali? Paano makakarinig yung tao? Paano nila malalaman yung gustong ipahayag ng ating Panginoon? Hindi naman po, di ba, wala pong gagawa nun. Hindi naman po pwedeng bumalik pa si Jesus dito para soul winning. Kaya nga po kinumand na sa atin yun. Kaya nga sabi niya dyan, kung walang magsasalita, walang magsasabi, walang magpipreach, hindi nila maririnig ang good news, ang gospel of salvation. Tayo po yung gagawa nun, wala na pong iba. Amen po ba? Lahat po gagawa. Kasi po, lagi natin dinidig Acts 16:30-31. Yung family ko. Ngayon, yung family mo, kung pinagpe-pray mo lang ng pinagpe-pray pero hindi ka gumagawa ng action, faith without action is dead. Kaya minsan, sinabihan tayo, kapatid, pag-pray mo nitang kaluguran ko, tapos, alam yon, ata-ata ka pa, pinatatagal mo pa, kaya ba't meteo? Meron pong ganun. Kaya pagka ganun po yung in-need sa akin, kahit na ano pong ginagawa ko, pupuntahan ko. Kahit na po sabihin nyo na, ospital yan, ganyan yan, no? I always ask, Lord, protectionan mo lang ako, ma-share ko lang yung gospel. Nangyari po yun, doon sa AUF, pinuntahan ko po. Kasi sayang yung opportunity eh. Kung bibigyan pa siya ng konting buhay pa, at least narinig niya yung salita ng Panginoon kahit na nandoon siya sa manig ng karamdaman. Amen po ba? Lahat po tayo, no? Mag-excel po tayo. Pag-aaralan po natin, magte-train po tayo ng John 3:16. Depende po yan. May mga pagkakataon po kasi, mga in-need nung sisyaran natin,
i-ano po natin, ipakita po natin, unang-una, the love of God po talaga. Yun po yung ating trabaho. Yun po yung ating responsibilidad at ang ating duty. Luke 15:7. Ito po yung parable of the lost coin. Sabi niya, I tell you, in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repent than over 99 righteous person who do not need to repent. Ito po yung, kaya po essential sa atin ito, dahil every time na mag-share po tayo, nagre-rejoice po ang kalangitan. Katulad ngayon, meron po tayong guest. Every time na meron po tayong pinapasok doon, they receive the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, nagre-rejoice po ang kalangitan. At ano po ba yung feeling ng pagka may siniran ka? After mo ba siyang siniran, malungkot ka ba? Hindi ba there is joy din sa'yo na, ay, yung taong to natulungan ko. Especially kapag yung taong yon na-disciple mo pa at malaki ang impact ng salita ng Panginoon sa kanya. Hindi po ba ang sarap tignan na, ay, kung hindi dahil sa kanya, hindi ko nakilala ang Panginoong Yesus. Kundi dahil sa taong yun, hindi ko naabot itong kinalalagyan ko ngayon. Kaya nung minsan meron ako nakita, sabi niyang ganyan. The time na nasharean ako ng gospel, isa akong galing sa preso, isa akong addict, sabi niya wala akong pamilya, patapon na yung buhay ko. Na one time may nag-share sa akin ng gospel, sabi niyang ganyan, eto ako ngayon. May pamilya, may asawa, may trabaho. Lahat nung aking nakaraan bilang isang ex-convict, burado. Di po ba ang sarap nun? Kasi yun po yung crown of glory na pwede nating tanggapin. Yun po yung ating treasure sa heaven. Amen po ba? Sabi niya sa number 3, the task of winning soul is a lifetime. Panghabang buhay. Kaya po nung binigay ito ni Pastor, ay, ala na akong kawala, sabi ko, lalo na alang retirement, akong makanyan. Di po ba? Andiyan matuwa na, andiyan kahit na pumatanda na tayo. We need to share the gospel. We need to share our testimony. Kung paano po tayo binago. Mahirap naman po na, alam yon, Kristiyano tayo, tapos kung ano lang po yung gusto natin gawin, bali itang pichani-chani mo po itang gagawan tamo. Hindi po ganun. Kasi pag nakita niyo po si Jesus at the age of 30, nagpabaptize. After niya ng baptism, nanalangin siya. Nakuha niya yung disciple niya. Sabi niya, oh, follow me. I will make you fishers of men. After nun, kasama niya na yung mga dinidisciple niya. And yet, meron siya mga hindi naman po paborito. Lagi niyang kasama. Bakit? Kasi yun ang kapuso niya, yun ang kaisip niya, yun ang ka-espiritu niya. Oh, amen? Oh, pagkatapos anong ginagawa? Kahit saan magpunta si Jesus, kasama niya yung disciple niya. Hanggang sa kamatayan ni Jesus. Even the disciple of Jesus, hindi sila nag-back out. Alam niyo po, nung nag-backslide ako, sabi ko, pagbalik ko, sabi ko, sige Lord, sabi ko ganyan, hindi na ako magba-backslide. Pero hindi ka nga nag-backslide, lukewarm naman ng puso mo. Disobedient ka naman doon sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, may consequence pa rin. Kasi nag-a-attend ka nga, hindi ka naman masaya. There is something wrong in our heart pagka ganun po, kapatid. Lalo na, the task of winning soul is a lifetime. Bakit po lifetime? Ganito po kasi, yun po bang salvation irrevocable? Irrevocable po siya, hindi pwedeng bawiin. Gift po ng Panginoon yon, binigay sa atin, pero hindi naman po pwedeng bawiin, tama po ba? O dahil tinanggap natin si Jesus, tinanggap din natin yung task. Dahil nasa atin yung kaligtasan, meron tayong buhay na walang hanggan, tayo ay nagpapagamit, sumasamba sa ating Panginoong Yesus. Yung pong task of winning soul nasa atin, hindi naman po pwede na, ay, kahit na wala na akong buhay na walang hanggan, kahit na wala akong eternal life, okay lang. Mahirap naman din na, basta't ligtas ako, okay na. Sino po yung mentality ang gano'n, na basta't ligtas lang siya, okay na? Wala pong gano'n. The genuine Christian, a true believer of Christ, is a soul winner. Amen po ba? Ano sabi niya sa John 15:16? Sabi niya, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Yun naman po pala eh. Isipin niyo alam niyo po, bago kayo nagsosoul winning, Lord, magsosoul winning ako, bigyan mo ako ng divine connection. Bibigyan ka niya? Yes. Lord, magsosoul winning ako, wala akong pambili ng John 3:16 kasi hindi ako bibigyan ng aking mentor. Magpo-provide si Lord? Magpo-provide. Even pamasahe mo, ipo-provide niya. Walang soul winner na naghirap. I mind you, walang soul winner ang Panginoon na naghirap kasi Kanya yan. Para sa Kanya. Matthew 4:19, sabi niyang ganyan, come, follow me, Jesus said, and I will make you fisher of men.
Kaya nga po, this is a lifetime. The time na kinuha niya na yung mga disipulo niya, forever na to, magkakasama na tayo. Pagka namatay ako, itutuloy niyo. Amen po ba? It is a lifetime commitment to God. No, kaya nga dito, dahil lifetime commitment na po ito, lifetime na task po natin, we need to organize our life. Kailangan organize po tayo. Meron po tayong time management, meron po tayong financial management. Alam niyo po yon, meron po tayong planning. Pinaplano po natin ang lahat. Hindi yung potang aburi mo, yung gawan mo. Pagka naisipan mo, yun lang yung gagawin mo kung kailan mo maisipan. Hindi po. Kaya nga po, dito, kumpleto po yung tinuturo sa atin. Dahil lifetime po to, we need to organize our life. Kasi lifetime po ito. Pagka hindi po tayo organisado, hindi po natin magagawa. Sabog po ang araw-araw nating gawain. Amen po ba? And most likely, magpo-focus po tayo doon sa mga bagay na gusto lang natin pokusan. Kaya nga po meron tayong 8-8-8-hour rule. Amen po ba? Time management is important. Kaya nga po dito, sabi niya, the task of winning soul is the best ministry. Number 4, the best ministry we can ever do for Christ. Basahin po natin. 1, 2, 3. Kahit na wala po kayong pasukan na ministry dito sa church, as long na you are a soul winner, that is a ministry already. Bakit po? Kasi po ang soul winner is a ministry of reconciliation. Bakit po reconciliation? Tayo po, nire-reconcile natin yung tao. Dinadala natin, wini-win po natin yung tao to reconcile doon sa pag-ibig ng Diyos. Dinadala po natin siya sa Diyos. Kaya po, napaka-importante po ng Ministry of Reconciliation. Pagka alam natin, lalo yung tao, no, marami po, alam niyo po, na-prophesy po ang church natin, maraming papasok dito na maraming pangailangan, maraming sakit, hindi man physical, mental, emotional, maraming papasok po dito. Ngayon, sa pagpasok po nung mga yon, are we ready to embrace them? Paano po kung tayo may sakit din na katulad nila? Paano natin po sila mabibigyan ng salita? Paano po natin sila may encourage? Na katulad natin, sa pagpasok natin, we are healed. Kailangan tayo din po, tayo po nandito, maayos po ang ating puso. Para sa ganun, pagpasok po, pinasok po natin dito, lahat po yan may mga pangailangan. Pero tayo, we are already victorious enough and a conqueror enough para po sa mga problema. Napagdaanan na po natin, alam na po natin yung pimekos-mekos. Quiet po. Alam na natin kung paano natin handlein ang sitwasyon. Hindi na tayo madidepress, hindi na tayo mawo-worry. Kasi nasa atin na po ang Panginoong Jesus. Ngayon, yung mga masosolvin na po natin, lahat po yan may mga sakit, may mga in need. Kaya nga, this is the best ministry we can ever do for Christ. Pagka matanda ka na, hindi na ako pwede sa ushering. Lalo, hindi na ako pwede sa technical. Lalo, hindi naman ako pwede sa sa dance, no? Sabi niya. Tapos, siyempre, matuwa na, hindi ka na pwede sa ministry ng dance. O pagka usher ka, akyo mo pang mag-map. Siyempre, hindi naman po, di ba? Pagka matanda ka na, this is the best ministry. Ministry of Reconciliation. Amen po ba? Remember that we are ambassador of Christ. Representante tayo ng Panginoong Jesus. The reason why sinishare natin, it's all about Jesus. Amen po ba? Kaya nga po, sa simpleng salita, dahil nasa ministry tayo na reconciliation, meron po tayong responsibility, no? Responsibility, meron po tayong assignment na ginagawa. Ministry po 'yon. Soul winning is a ministry, no? Ano sabi sa 2 Corinthians 5:18-20? Sabi ng salita ng Panginoon, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Ito po yung unang trabaho ng ating Panginoong Jesus. Ang unang task niya is to
to reconcile us to the Father God in heaven, to redeem us sa lahat ng kasalanan po natin. Ngayon, dahil wala na po si Jesus, this is the command, generation to generation, up to this generation, trabaho po natin, and even our youth, trabaho po nila yan hanggang sa susunod na henerasyon. Amen po ba? Kaya po, wag po tayong mabahala kung wala tayong mapasukan na ministry, it's okay. Pero the ministry of reconciliation para sa Panginoon ay napaka-importante. Kasi po, yun po ang unang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ano yung sinasabi niya sa Acts 1:8? Sabi niya, but you receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Okay, witnesses. Ibig sabihin, tayo po ay magpapahayag. Tayo po ay magiging witness ng ating Panginoon. Sabi niya dyan, in Jerusalem and all Judea and all Samaria, hindi naman ako pupunta ba ako doon sa Jerusalem? No, it's not. Alam niyo po, ito, kung titignan natin, kung i-apply natin in this modern world, sa technology, napaka-importante na ating platform, the social media, the platform ng social media, para magamit po na maipahayag natin ang salita ng Diyos sa buong mundo. Kaya nga po nung nag-pray ako, sabi kong ganyan, South Sudan, the poorest among the poorest country ng, I think, Australia o Africa. Alam niyo po, sabi kong ganyan, nung binabasa ko yung background niya, hindi mo alang maayos na construction, walang stable na. Sabi ko, Lord, hindi mo naman siguro pinabayaan ang bansang ito, no? Sabi ko, dalangin ko na umabot sa kanila yung good news. The word, the gospel of salvation. Kasi okay na pinanganak kang mahirap, pero mahirap naman yung mamatay ka pa rin mahirap. And mind you, sa pagkakaalam ko, marami sa Christ the Living Hope, dito yumaman. At dito pinagpala, hindi man mayaman na mayaman, pero marami dito umunlad ang buhay. Amen po ba? Ngayon, in return, ano pong gagawin natin? Pinagpala po tayo, why not na i-share po natin sa iba na, yung dinanas ko sa Christ the Living Hope, invite kita. Para sa ganun, yung naranasan ko, maranasan mo rin, kapatid. Sino pong masaya doon? Di po ba? Masaya yung happy-happy tayo, magkakasama tayo sa hirap at ginhawa. Walang hirap, ginhawa na lang. Amen po ba? Mas masaya po yun. No? Di po ba? Yun po kasi yun yung katotohanan. Sabi niya, magwi-witness kayo kay Nico mong San Fernando. Hindi po. Pagka may pagkakataon, in-invite po kayo sa ibang lugar. Lalo na kung kamag-anak ng pamilya nyo, go. Puntahan nyo po. Hindi naman namin madi-disciple . Ang importante na i-share nyo ang Word of God, in-endorse nyo, dahil sa bagong platform natin ngayon sa social media, pwede natin silang i-reach out. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga, napaka-importante po na yung ating social media, gamitin po natin sa tama, hindi po sa pangit. Hindi po kung ano-ano yung mga pinopost natin. As much as possible, Facebook lang naman yan. Even it is Facebook, nandun po yung pangalan natin, nandun po yung pangalan ng Christ the Living Hope, at alagaan po natin ang church, ang pangalan ng church. Kasi pagka lumabas tayo, it is not about us. It's all about the Lord Jesus Christ na nasa harapan natin. Being an ambassador, being a soul winner. Amen po ba? Tignan po natin itong dalawang bidyong ito bago po tayo magpatuloy. You say, Pastor, I give my money. I don't care how much money you give. If you're not endeavoring to bring souls to Christ, you're not right with God. You say, well, I teach. I don't care how eloquently you teach. You're not trying to bring souls to Jesus. You're not right with God. You say, well, I attend faithfully. I don't care how much you attend. If you're not trying to bring souls to Jesus Christ, you're not right with God. Or you say, I live a clean moral life. I don't care how circumspectly you walk. If you're not endeavoring to bring souls to Jesus Christ, you're not right with God. Andrew Murray said there are two classes of Christians, soul winners and backsliders. You're one of them. If you don't have a passion to see people come to the Lord Jesus Christ, I wonder if you know the Jesus that I know. Most of the people I church. Okay. Yan muna. Sabi niya ganyan. Ang bigat, ano? Sino ka dito? If you're a soul winner or a backslider,
Alam mo, pastor po ito na isang Baptist church, sabi niya, paid it all. Siguro kahit na 10 beses ko po siyang nire-review habang pinag-aaralan ko yung message. Parang may tinatarak po sa puso ko. Sabi niya ganyan, kahit na regular attender ka ng church but you are not a soul winner, you don't have a right heart to God. Kahit na sabihin mo you are giving your tithes faithfully, pero hindi ka nagso-soul winner, hindi maayos pa rin ang puso mo sa Panginoon. Sabi ko, ang bigat naman nito. Kasi po, ang puso po ng ating amang nasa langit, ang ating Diyos na si Yahweh, yun po ang kanyang kalooban. Yun po yung kanyang desire is to redeem the all humanity. Yun po yung redemption na ginawa niya. Kaya niya pinili ang bayang Israel para ipakilala niya ang kanyang sarili. And yet, hindi po natapos doon. Dahil sa maraming kasalanan na ginawa ng tao, dahil gusto niya na mahal niya ang tao, magkaroon ng kaligtasan ng tao at maligtas ang lahat, ibinigay pa niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na nagbigay ng magandang example. Kaya nga dito sabi ko, kung hindi ka soul winner, ibig sabihin backslider ka. Minimeditate ko yun. Ibig sabihin, dapat time to time talagang we need to do the task of soul winning. Tignan natin itong pangalawang video. Is to be a soul winner. Soul winning is not a gift. Soul winning is a command. You may read the gifts of the Spirit in Romans chapter 12 or in 1 Corinthians chapter 12. But soul winning is not listed as a gift. Soul winning is not an option. It is an obligation. Soul winning is not a request. It is a responsibility. Soul winning is not a choice. It is a command. The only alternative to soul winning is disobedience to a clear command of Scripture. Okay. Sabi niya, maliwanag na ang hindi nagso-soul winning is disobedient to God. Mga kapatid, nasa Bible naman po yun eh. Maliwanag po yun sa Deuteronomy 28:15. Kasi yung blessing nasa 1 to 14. Yung disobedience nandoon sa 15 hanggang 68. Sabi ko, bakit parang mas marami yung mas marami yung punishment. Pero yun po kasi si God eh. Tapos sabi niya diyan, the soul winning is not a gift. Yes po. Kasi po pagka pinag-aralan po natin, sa Destiny 6, ma-emphasize po yung 1 Corinthians chapter 12. Nandoon po lahat ang gift of the Holy Spirit and soul winning is not a gift. It is a command ng ating Panginoon sa ating lahat. Sabi niya sa Mark 16:15, He said to them, go into all the world and preach the gospel, the good news to all creation. Sabi niya sa ESV, and he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Alam niyo po, pagkat pinag-aralan po natin yung salita ng Panginoon, it is a whole command. Command po siya. Hindi po siya po pwedeng sabihin natin na optional. Hindi po siya optional na ito lang yung gagawin ko kasi matanda na ako, pipiliin ko na lang. Hindi po ganun siya. Mahigpit po ang kautusan ng ating Panginoon simula sa umpisa. Simula sa umpisa. Kasi sabi niya, sa Genesis pa lang sabi niya, you are designed to lead, have dominion. Kaya mga kapatid, kung hindi pa natin ginagawa ang pagsusoul winning, hindi ko naman kaya eh. Busy ako eh. No, give time. Bigyan natin ng oras. Kasi hindi naman po lahat ng oras para sa pansarili. Para sa pamilya, para sa trabaho. May oras po tayo sa Panginoon. And yung oras natin sa Panginoon, gamitin po natin sa soul winning. At yan po yung kautusan sa atin ng Panginoon na go. The word of the Lord right now is sending us to go. No? Sabi nga ni Charles Spurgeon, every man here, every woman here, every child here, whose heart is right to God is a soul winner. Parang kanina lang po doon sa unang message, doon sa unang video. Sabi niya kahit na nag-a-attend ka, kung di ka soul winner, you don't have a right, yung puso mo hindi maayos sa Panginoon. Kahit na nagtatites ka, kahit na marami kang ginagawa sa church, pero kung hindi ka nagso-soul winner, hindi maayos ang puso mo sa Panginoon. Kasi, sabi ni Charles Spurgeon, every man here, every woman here, every child here, whose heart is right to God, is a soul winner. Kapag may maayos ka palang relasyon sa Panginoon, kilala mo ang Diyos, at alam mo ang binigay sa'yo, at alam mo ang task na meron ka, you will do it to glorify God. Amen po ba?
Kaya nga soul winning is considered a responsibility for all genuine Christian. Soul winning is also a step towards discipleship. Mga kapatid, hindi pagkatapos natin soul winning ang isang tao, pababayaan na natin, nakapag-soul winning lang tayo. No, see to it na yung ating na soul winning, dadalhin natin yan sa journey niya, sasamahan natin sa journey niya, sasamahan natin sa equipping nila. Amen po ba? Hindi po yung sinyer mo yung gospel, tapos na-test, may test ya, Pepa Bren me, yan naman, pareho lang po yun. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, take time to pray na ibig sabihin, pagka pala, i-meditate po natin, pagka hindi pala ako nagsusoul winning, ibig sabihin, it's not enough to God na ma-please ko siya. Kasi ang purpose po natin is to please God. How can we please God? How can we please Jesus? Isa lang po, the heartbeat of our God is soul. Kaya nga sabi niya, win the lost at all costs. Amen po ba?